Good morning mga kabiyahe. Andito tayo sa Supreme Bike Molino. Ipapakita ko lang mga kabiyahe yung bagong labas ni Yamaha. Yung engine nito mga kabiyahe, kayang tumapat sa Honda Click 160 at sa Yamaha Aerox. Kung gusto niyo na makita, punta natin yung bagong labas ni Yamaha. Tara, let's go! Mga kabiyahe, ito nga si Yamaha Lexi 2026 model. Ikutan muna natin. So, umpisa natin dito mga kabiyahe sa kanyang front. Malaki yung kanyang windshield. So, yung looks nito mga kabiyahe, hindi siya nalalayo sa NMAX. Pagdating sa kanyang engine, ayan tumapat nito sa NMAX at saka sa Aerox. Yamaha Lexi dahil ito po ay 155cc. Meron din ito mga kabiyahe Y-Connect. At ang wala lang ito mga kabiyahe ay yung ABS. Dating naman sa kanyang engine mga kabiyahe at saka sa looks, sa personal kung makikita ninyo, napaka-brusco rin niya. Meron din siyang BBA, variable valve actuation. So, isa-isayin natin yan mamaya at ibibigay ko muna sa inyo kung magkano ang presyo nito. At magugulat kayo mga kabiyahe dahil binabanggit nga natin na kayang tumapat nito yung engine niya sa Honda Click 160 at syempre kaya niyang tapatan si NMAX at si Aerox. Pero mga kabiyahe, pagdating sa kanyang presyo, sobrang baba lang ang SRP nito kumpara dun sa tatlong nabanggit nating mga unit. So ito mga kabiyahe yung presyo niya. Less than 100,000 mga kabiyahe. May ganito ka ng motor, brusco at kayang makipagsabayan sa nabanggit nating mga 155cc. At yan nga ay si NMAX at si Aerox. Especially kay Honda Click 160. Ang presyo nito mga kabiyahe, napakababa lang. 99,900 pesos mga kabiyahe. At kung kukunin natin ang installment, magda-down lang tayo dito ng 11,493 pesos. 12 months nito mga kabiyahe, 10,619 pesos. 18 months naman, 7,859 pesos. 24 months, 6,551 pesos. Kung 30 months, 5,760 pesos at yung tatlong taon natin mga kabiyahe, 5,192 pesos. Ayan. So napakababa ng kanyang monthly mga kabiyahe. At ikutan na natin mga kabiyahe para makita natin yung kabruskuhan nitong unit na ito, which is napakaganda nga niya mga kabiyahe. At nakikita nyo naman mga kabiyahe yung kanyang headlight ay napakabrusko din. So silipin natin dito mga kabiyahe. Ayan. Yan yung kanyang appearance ng headlight. Ito yung telescopic fork natin dyan, naka-disc brake rotor. At yung fender natin dito mga kabiyahe, napaka-kapal. Rinig na rinig nyo naman yung tunog kung gaano siya kakapal. Sukat ng gulong niya dito mga kabiyahe, 90 by 90 by 14. So maganda yung kanyang sukat, yung kanyang mag-wheel dahil di 14 mga kabiyahe. Hindi mahirap hanapin sa market kung magpapalit na tayo ng gulong. At yung nakakabit sa kanyang gulong, yung brand ay IRC. Ito naman yung kanyang side stand, foot peg ng ating OBR, clearance ng ating CVT, ayan, air cleaner. At dito sa body, ayan, may 155 LX. Ang kulay nga pala nito mga kabiyahe, army green. Ayan, turn signal niya mga kabiyahe, naka-valve type pa. So dito, ito yung radiator natin. It means water-cooled na siya. At yung ating exhaust na napaka-brusco, meron din siyang heat guard mga kabiyahe na hard plastic. Yung gulong natin dito sa likod, 100 by 90 by 14. So para sila mga kabiyahe, di 14. At mechanical drum brake ang ginamit dito sa likuran. Yung kanyang fender dito, ayan, brusco din. May reflectorized surrounded, ayan. At meron din dito mga kabiyahe, reflectorized na kulay red. Doon sa taas yung kulay orange. At meron tayo ditong ilaw para mailawan yung ating license plate, ayan. At tingnan nyo naman kung gaano ka aesthetic yung taillight ni Yamaha Lexi. Ayan. Pero yung kanyang turn signal mga kabiyahe, valve type pa yan. Yung kanyang grab bar na okay din naman. Makapal din yan mga kabiyahe. At malapad din yung kanyang upuan. At sa tingin ko, o napipil ko naman, na yung kanyang leather seat cover ay maganda rin ang ikinabit. Pagdating naman sa kanyang footboard, hindi ito plastic mga kabiyahe. Ito ay goma. So, ibig sabihin, hindi ito madulas sa ating mga sapatos. At napoproteksyonan nito yung pinaka-footboard niya. Yung kanyang ignition switch, naka-shutter lock yan. Meron din tayo ditong socket ng charging
port natin, ayan, type A. At may cover yan mga kabiyahe. May bulsa rin dito sa kaliwa. Ayan. At yung appearance ng kanyang handlebar. Ayan, parang ano rin siya, parang NMAX. Mayroon din siyang engine kill switch. Mayroon din siyang hazard. Electric starter. Dito sa kaliwa, high and low beam, turn signal, busina. At may passing light tayo dito sa likuran. Meron din tayo ditong safety brake lock. At yung appearance ng ating instrument panel na digital na rin. So, hindi natin makipakita yung animation dahil hindi po ito naka-activate yung unit. Meron din tayo ditong hook. Ayan. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang displacement, 155cc, single cylinder, 4 valve, liquid cooled. Max power, 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Pagdating naman sa kanyang sipa o max torque, 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Fuel tank capacity, 4.2 liters at may bigat siya na 116 kilograms. Pagdating naman sa kanyang seat height mga kabiyahe, 770 mm, wheelbase 1,350 mm, ground clearance 135 mm. Walang ABS mga kabiyahe. Nagkukonsume siya mga kabiyahe ng 43 km per liter. So yun mga kabiyahe. Kung naghahanap kayo ng ganitong unit, dito lang kayo pumunta sa Supreme Bike Molino. Ang exact address nito mga kabiyahe, Molino Commercial Center, Molino Paliparan Road, Molino 4, Bacoor, Cavite. So yan mga kabiyahe, kung naghahanap kayo ng ganitong unit, dito lang kayo pumunta sa nabanggit nating lugar. Kita-kits muli tayo, biyahe ni Frank. God bless.